Isa nga po mga idol sa mga pinakamalaking katanungan ngayon sa Golden State ay kung ano nga ba ang magiging kalagayan ni Jonathan Kuminga sa kanilang team. Alam naman nga ninyo na isa na itong ganap na free agent at kapag hindi niya kinuha ang qualifying offer, syempre magiging malaya nga siya kung saan siya gustong pumirma ng ibang kupunan. Kaya hindi na nakapagtataka bakit sunod-sunod ang pagsilabasan ng trade rumors patungkol sa kanya. At base sa pinakahuling inilabas na balita, itutuloy pa rin ng Golden State Warriors ang planong pagtanggal at pag-sign and trade deal kay Kuminga. Naniniwala ang prangkisa, hindi mananatili si Jonathan Kuminga sa lineup matapos ang pagbangko nila sa kanya. Kaya upang hindi ito masayang at mawala sa free agency nang wala silang nakukuhang kapalit, mas matalino nga kung gagamitin na lang nila ito para makakuha ng mas reliable na wingman na siyang papalit sa kanya. Sa kabilang banda, literal ngang pinakain ng Indiana Pacers sa mga NBA analyst ang pambabatikos, pangmamaliit ng mga ito sa kanilang team matapos nilang ma-upset sa Game 1 ang OKC Thunder. Dahil dyan, imbis na maagang makalamang ang OKC sa kanilang serye, sila ang unang lumamang dito 1-0, which is means na steal nila ang kanilang home court advantage. Pero kung inyong ang napansin ng Game 1 ng Finals, nagkaroon dito ng napakalamyang performance ang halos lahat ng Pacers player. In fact, sobrang dami ng nagawa nilang turnover. Bukod dyan, hindi syempre silang nag-struggle sa shooting sa umpisa na rason bakit sila maagang natambakan. Mismong si Pascal Siakam at Haliburton ang nagsabi sa kanilang Game 1 na siyang isa sa mga worst performance nila. Ngunit sa kabila niya, nagawa pa rin nilang manalo. Para nga sa inyong kalaman, buong Game 1, sobra talagang nagdomina dito ang Thunder kumpara sa Pacers na ilang segundo lamang sa laro. Kaya mukhang isa nga itong babala ng Pacers, especially ni Haliburton, na meron talagang ibubuga ang kanilang team. And speaking of Haliburton, simula nga po sa pagiging unexperienced nitong player, bigla na lamang niyang ginulat ang buong NBA nang magkaroon ito ng napakagandang run matapos niyang pangunahan ng Indiana Pacers. Hanggang ngayon, marami pa rin naman ang hindi makapaniwala na nakagawa ito ng clutch game-winning basket sa lahat ng serye. Simula Milwaukee Bucks, Cavaliers, New York Knicks at ngayon kontra sa OKC Thunder. Pero hindi na rin naman nakakagulat bakit ginagawa ito ni Haliburton sa Eastern Conference dahil mismong ito na ang umamin sa interview, idolo niya si LeBron James simula nung bata pa siya. Kaya gusto nga niyang magaya ang lahat ng nagawa nito sa Eastern Conference kagaya ng pagdomina ni LeBron sa Easter at ang paggawa niya ng mga clutch game-winning basket sa playoffs at sa finals. Kaya asahan na nga ninyo na magpapakitang gilas pa si Tyrese Haliburton sa mga susunod na laro ngayong season at sa mga susunod pang taon. Well, anong masasabi nyo dito mga idol?